Ikaw ba ay may problema? Basta hindi pera. Ikaw ba ay may chika? Basta hindi mema. Ihanash mo na yan sa mga paborito mong frena dito sa Dear Dear Bex. Bex. Dear Bex. The Kineme Special. Charot. Naalala ko lang yung ano natin sa sa Pride. Oo, totoo, totoo. Ayan, happy Wednesday mga Bex. Ano na kayo dyan? Happy Wednesday, Happy New Year, Happy Pride, at Happy Freedom Day by tomorrow. Charet. Mm. Hindi, I mean tawag nito, we are recording on a Saturday, actually Sunday na ng madaling araw. So mga Yes. ilang oras lang po ay magsisimula na po ang protesta. Ito na po Mm-mm. ang malayang pagpapahayag ng pagtaliwas sa korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Well, actually matagal na siyang present pero mamaya ko na lang ichichika yung further thoughts ko diyan dun sa sa lessons. Sa lessons, ano ba yun? Yung natin, Butter and Hanashi, mga Yes. learnings. Ayan. Kung baga Ayan. Kamusta? Mm-mm. sa pag-ere ng episode na ito, baka altered na ang Pilipinas, no? So, hindi natin alam kung ano mangyayari after later nung rally. So, for sure, Oo. something will shift by tomorrow. So, sana by pag-ere nito sa Wednesday is mas maraming mulat, mas maraming gising sa katotohanan, mas maraming galit. Kasi, alam mo yun, yun yung kailangan natin ngayon. Kailangan natin kasi when people are mad, talagang dun tayo nakakakita ng action from certain bodies. Ganyan. So, yes. Correct. At saka po sana tawag nito, yung sa mga nakikinig po ngayon at kung pumunta po kayo sa rally, sa protesta ng September 21, i-share niyo po sa amin ng inyong experience, send po kayo ng videos, send kayo ng chika, kahit ano lang na pwede niyong i-share sa amin. Itag niyo lang po ang Mm, Dexters and i-feature namin kayo sa next week airing ng episode. Ayan. true. And hindi ako makago kasi may family event kami bukas. So, as much as I want to, at saka as an asthmatic person, iwas talaga sa big crowds. Mm. Ako, dahil wala ka, wala ako. Charot. Yun lang yung dahilan ng mga Bex, kaya yung mga kaalagwa. Pero katabi ko po kasi ang EDSA, nakatira lang ako banda rito. So baka Oo. makita ko ang mga kaganapan pag may maingay na dyan sa labas. Hindi ko maririnig pero makikita ko yan for sure sa social media, may mga mag-upload yan for sure. So pag nakita ko, baka sumilip ako, no, dito sa para Videorette na lang from makita the lang yung 8th mga floor. kaganapan. True, Videorat from the 8th floor ang atake. Ayun. Kamusta ang iyong naging week, Bex? Keri naman, ano lang, chill. Chill pa din ako. Working pero kalmado. Ayan. Okay lang naman. Wala namang Mm. masyadong update sa aking buhay. Kalma lang. Ikaw, Bex, Same, kamusta? same. Tsaka na lang ako mag-update pag kasado Oo. ng mga bagay-bagay. So ngayon, laban lang tayo. Sa mga new listeners po namin, kasi may mga nakita ko na mga bagong nag-subscribe sa YouTube and sa Yes. Spotify. Maraming Mm-mm. salamat sa mga new subscriber, tsaka sa mga nanonood sa mga bago nating listeners at watchers. Watchers pagboto. Ayun, ang Dearbex po, sa mga hindi nakakaalam, ang Dearbex po ay every other week namin. Ito Mm-mm. po ang aming show na parang MMK pero kavaklaan. Pero yung Mm-mm. mga sulat po na binabasa namin either galing talaga sa tao. I mean, galing naman talaga lahat sa tao yung pero minsan kasi may nagsisend ng letter, minsan naman po pag wala kaming nahanap na compelling na letter, tumitingin na lang kami online ng mga nasa trending na na issues. Yes. Ayan. Mm-mm. So, yan, mga fini-feature namin. So, kung meron po kayong mga story na gustong i-share sa amin, i-send nyo lang yan dito sa Bexters. And again, thank you for choosing us and for subscribing. Tsaka pagtutok.
Yan, maraming salamat. Correct. dexterspodcast@gmail.com, or you can send it on our socials, Facebook and Instagram. Ganyan. At Dexter's Podcast. Yan. Correct. Ayan, syempre dahil wala naman masyadong hanashi sa ating mga personal na buhay. Charat. Tuloy-tuloy lang tayo sa update sa mga happenings this week, especially sa nangunguna. Charat. Sa nangungunang diskusyon ng taong bayan, ang flood control projects. Ayan. So ito po muna ang unahin natin dito sa ating mini baklita for today's episode. Ayan. So, tuloy-tuloy pa rin ang hearing sa Senate at sa Congress nitong mga flood control, ghost projects, and yung mga contractors, mga ganyan. So, ang huli kong nabalitaan was nung hindi umattend sa hearing si Madam Sara Diskaya, and tinanong yung Jusaway niya, si Sir Curly na naandon, ang sabi nung otox is may sakit daw sa puso. Parang nagpa-palpitate yung heart, mga ganong kineme. Pero nag-submit pala ng letter, ito si Madam, na ang chika niya doon ay hindi siya maka-attend dahil meron siyang prior set na meeting with her staff or siguro yung mga kumpanya, mga ganon. Siguro ito yung mga isasara na nila, mga ganong kineme. So, parang hindi nagtugma yung storya, no? So, ang nangyari dahil nga yun, nagsinungaling, kung baga lumabas na nagsisinungaling isa sa kanila kasi hindi sila magkaparehas ng chika eh. He was cited in contempt. So, parang yun, ang nung hearing na yun, no? So, ayun, parang sinasabi, may mga kuro-kuro online na parang hindi na siguro sa isang bahay umuuwi yung mag-asawa. Para din siguro that's yung nila, precautionary measure na tinitake nila, na kung may mabagansya man sa isa sa mga baler, at least hindi sila mga ganong kineme. Yun yung mga sabi-sabi ng mga tao, which is gets naman, may logic naman behind that. It's just that sana nag-uusap pa din. Nahuhuli kayo lalo I invoke my right. Charet. I invoke What my right? right lang. What right? What right are you talking about? Charet. Gagalit si Mami. Correct. Ayan. Hindi ko kaya. So, another update, mga Bex. Tawag dito, Senate Speaker ba tawag doon? Congress. Speaker of the House. Hindi. Ayan, Speaker of the House, the former Speaker of the House, Martin Romualdez. Ayan, nagtender na po siya ng kanyang resignation. Mm-hmm. Diba? Surprising yung mga ganitong event. Kasi nung nabunyag po ang problema diyan ng DPWH, ang first po na nag-resign is yung DPWH secretary, and then ngayon naman po sumunod ang Speaker of the House. And then si Zaldico po ay nawawala, nasa USA daw siya kasi meron siyang sakit sa puso. Sakit sa puso ba yun? Basta meron siyang sakit na kailangan sa US na kailangan sa US magamot. So mga Bex, we want to hear your thoughts. Okay ba ito, no? Napaka-predictable, no? Basta pag meron kang kaso, may sakit ka. Parang lahat ng nakita ko na nagkakaso all throughout these years na government official, it's either na house arrest, nagkasakit, na high blood, na ospital, na ER, ganyan ang mga atake. Alam ko may final na motion yun yung si Zaldico na i-allow siya na magstay sa US because nga dun sa condition niya. Pero I think it was denied. So, kailangan niya niyang bumalik dito para umattend sa mga hearing. So, yung hindi siya babalik voluntarily, i-consider na siyang pugante or kumbaga nagtatago. So, ganun. So, hindi ko lang alam kung ilang days yung binigay sa kanya to go back here. Pero I think he needs to go back kasi he is also being involved sa isa pang case naman sa Department of Agriculture naman. Parang isa sa mga undersecretaries nila said na Zaldico was pinipressure sila na magbigay ng mga budget allocation sa mga kumpanya ni Zaldico. So, hindi lang siya sa DPWH involved din siya sa Department of Agriculture. So, let's see kung saan pa siya involved. Charing!
Kaya nga parang madami pang sektor na Mm. na involve siya. I-push niya yan laban. Feeling ko magiging pugante na talaga siya kasi I don't think na gusto niyang harapin yung mga kaso niya dito. Kasi nandun na siya, bakit ka pa babalik? So feeling ko Mm. itutuloy-tuloy niya na yan. Tapos lahat ng funds na meron siya, cash out para baon na lang yung bilyones sa eroplano papunta sa Mm. kanya. Kasi mafe-freeze ang mga bank accounts niya eh. Dahil sa nangyari na ito, I'm pretty sure ganun ang mangyayari. Hindi siya magkakaroon ng ng kalayaan to access the funds, lalo na Yeah. pag merong ongoing investigation. May nilabas na silang listahan ng mga mga naka-freeze nila na accounts. Hindi ko lang yung mga involved sa DPWH, no? Hindi ko lang na-check lahat kung sino yung mga naandun sa listahan na yun, pero nagsimula na silang to do that. Ayan. And then of course sina Sara Diskaya po kung matatandaan ninyo, nag-file sila na maging state witness. Yung parang magkaroon din sila ng protection no as a state witness. Pero Mm. na-decline po yan ni na Tito Sen at saka sinabi na rin po ni Senator Ping Lacson na ayaw nga nila. Kasi nga Mm. inconsistent sila, iba yung sinasabi nila sa Congress hearing, iba yung sinasabi nila sa Senate hearing. So it doesn't make sense. Na yung gigil si Senator Ping Lacson kasi nakita ko yung niya, yung clip niya, yung reel niya na pinost sa Instagram. So sinasabi nga niya doon na 200 billion na nga yung nawawala tapos magpapa-state witness pa para balik Mm. mo muna yung nawawala, 'di ba? Bago ka Tsaka additional info, meron daw mga nag-come forward na personalidad sa kanya para maging state witness. Pero ang condition kasi ni Senator Ping is ayaw niya ng half story, gusto niya ng tell all story. Mm. Nung sinabi niya yung condition na yon, hindi na daw bumalik. Kasi nga may Mm. mga pinoprotektahan. Yeah. Kaya yun yung sinasabi niya. Kung mag-iimbestigal, hindi daw siya titigil sa investigasyon, tuloy-tuloy lang daw ito. Yan. At saka isa kasi sa mga considerations para i-proclaim ka as as state witness, isa dun sa mga may terms and conditions kasi yan mga Bex, hindi siya basta-basta I trip kong igawing state witness doon. Isa dun sa mga condition na yun is Gusto ko yung trip. kailangan Oh. hindi ikaw yung pinaka-guilty doon sa kaso. Kumbaga parang involved ka lang. Sa kaso na to, parang 'di ba, sila talaga yung main personalities na involved here with the ghost Mm-mm. projects. Unlike nung um kung maaalala nyo sa kaso ni Napoles, si Louis, kalimutan ko yung name niya. Yung chinito na maputi na matanda. He was Hindi ko considered state matanda ng mga names. hindi siya ay na-consider siyang state witness kasi parang dumaan lang sa kanya yung process. Ang pinaka-involved talaga si Napoles at saka yung mga senator. Pero hindi siya si Louie. So katulad unlike nito, yung mga Diskaya at ang mga yung DPWH, sila talaga yung main involved dito. So parang hindi nga tama na gawin silang state witness. Kasi heavily Oo. involved talaga sila dun sa kaso. Correct. At saka ito ang last advice ko na to regarding dito sa update natin sa corruption na pag-uugatan din ng rally mamaya. Maya-maya, mga ilang oras lamang po. Kung talagang wala po kayong kinalaman, no, sa korupsyon na ito na lumabas, utang na loob, ilabas nyo ang salin, number one. Number two, ipakita nyo yung COA reports, no? Number three, yung open ang bidding at saka nung contracts at saka magpa-audit kayo sa independent agency. Hindi dun sa nasa loob ninyo. Yun ang gawin ninyo. No, para ma-clear yung pangalan niyo sa amin kasi kung hindi, talagang mapagbibintangan namin kayo kasi wala diyan yung pangalan niyo nabanggit kayo eh. Yan sana yung ginawa ni Maine bago siya tumalak. I mean, hindi naman ako galit sa kanya personally, pero sana naging sensitive siya nung time na yon bago siya nag-post ng mga kung ano-ano. At saka si na Ines Veneracion, nagpo-post siya supporting Miss Sylvia Aitaide, yung family ni na Arjo. Okay lang yun kasi kaibigan ka, Day. Pero wag ka nang sumausaw. Wag ka nang sumausaw, Day. Kasi wala pang pinapakitang dokumento or proof na Oo, talagang hindi sila totoo. involved doon.
'Di ba? Bakit tayo kung talagang kaibigan ka, 'wag kang maging enabler, gano'n. Ikaw ang nakikinabang sa pera nila, kami nakinabang ba kami? 'Di naman, eh. Tsaka at the end, 'di ba, 'pag napatunayan, sino magmumukhang siya nga Earth, 'di ba? At least, 'di Paayos ba? mo muna ilong mo, Ines. Naiinis ako sa'yo. Pero 'di ba, at alam mo 'yun, eh di kung absuweldo, eh di absuweldo, pero kung mapatunayan na involved, eh di mukha kang siya nga or natanggol ka, 'di ba? So, ano na lang, Oo. less chika, less mistake kasi 'yun lang 'yun, eh. Correct. Tsaka huwag tayong magchichika kung irrelevant yung sasabihin natin. Kasi mas ano ngayon, kung wala kayong karapatan sabihin na mali ang taong bayan or nagbibintang kami dahil tama kami, dahil pera namin yun. Yung tax na yun, Mm. ilang taon na yung binabayaran. Magmula pa sa magulang at magulang namin, nagbabayad ng tax. Kinakaltasan nyo. Kahit yung Mm. SSS na yan, GSIS na yan, o kinakaltas nyo rin sa sweldo namin yun, nakikinabang. Nakikinabang ba tayo ng maganda? Maganda ba talaga yung benefits? Dapat nga 'pag nag-loan ka dun wala ng pahirapan, eh. Tsaka ba't kami naglo-loan, dapat nga binibigay na lang yun. Alam mo yun, sobrang, Mm. talagang ang daming nakaka-trigger yung mga ganitong tao na nagpo-post na wala namang alam. Educate yourself first before posting anything. Kasi hindi, Mm. ewan ko kung nakakapag-reflect ba si Angie Enes kung yung siya ba, nakakaltasan ba siya ng tax? Baka hindi, kasi baka napapalitan ng pera ni na Auntie Sylvia. Kasi nga friendly sila. Hindi ko alam. May So, Day project ba ha, siya? Charing. Baka yung wala ilong naman niya ding i-project niya binabayad. muna. Diyos ko. Magsama sila ni ano ba yun, Sanya ba yan? Diyos ko, magkamukha na sila. Ayan na nga ang chika in connection to that, no. Speaking of taxes, isa sa mga highest taxpayers ng Pilipinas sa si Meme Vice is she also like said on Showtime, on live TV, national TV na sana magka-tax break, no. Yun din yung hiling ng maraming tao kasi like parang nakakapagod na araw-araw lahat ng kilos mo may tax tapos ninanakaw lang din. Sobrang valid nung point for a tax break ngayon as in. Yes. And I think she's also attending the Baha sa Luneta rally. Actually, dalawa yung rally, no? Baha sa Luneta ng umaga tapos hapon is yung sa EDSA dahil nga tomorrow is also it's the anniversary of martial law nung 70s. So Oo. ano So, siya, parang tahi, gano'n. correct. So, yung Baha sa Luneta, Aksyon Laban sa Korupsyon, yan po ang tema. Ang location po ay sa Rizal Park, Manila, 9 a.m. Ayan, which habang pinapakinggan nyo to, natapos na. And then yung Mm. Trillion Peso March no, sa EDSA. Ito ay sa EDSA People Power Monument ng 2 p.m. Ayan, yan po. Mm. Tapos meron ding mga meron din pong itinalaga ang um, ko alam kung sino ang nag-ano nito, ang nag-initiate, pero meron pong free rides. Ayan, may free rides po sa QC, Valenzuela, Marikina, ang dami po. Halos lahat ng city nagbigay ng support ng free rides. Even outside NCR, meron din. Mm. So, check nyo lang po. Ay well, kahit i-check nyo, tapos na rin naman. Pero yon para lang sa additional info. Ayan siya, maraming kaganapan. So sana 'no, peaceful ang nangyari. Sana walang natik, Oo, sana walang walang surprise na kung nasaktan. anes. Oo, sana walang mga tangke, gano'n. So, we are ano kasi, tapos na kasi sa ere na 'to, pero kasi kami mamaya sa'min yung mga mangyayari. So, we are hoping, manifesting for a peaceful and sound rally. Siyempre rally pa din 'yan. Hindi pa rin maiiwasan na magkagulo lalo na 'pag nagpang-abot yung mga, or alam mo na, kasi may ano 'yan, eh, siyempre meron lang designated areas kung saan niyo siya puwedeng i-hold. So, 'yan sana walang bagansyang naganap. Correct. And of course, supported po ito ni President Marcos. Sabi nga ni PBBM, bakit to tayo umabot sa ganito? Siyempre, sumagot naman na Ate Sara, daming Sara, yung mga Sara talaga. Charot. Sara, sino ba to? Yung ating VP, si Si VP Inday. Sara Duterte. Oo, parang nagsabi siya na okay daw na ginagawa to, baka sakaling marinig. Parang ganun yung context niya. So girl, kasama ka sa sa stress ko.
Kasi hanggang ngayon hindi pa rin klaro yung kung saan napunta yung confidential funds, Day. Pero yung Day, totoo, hindi pa rin naklaro yon. may VP ba tayo? May VP pala tayo. Oo, di ba nga? Parang travel na lang ha. Travel tas Oo. chika ha. Ayan tayo eh. Trabaho din, ma'am. Ano na? And syempre, involved na rin dito since sinabi mo nga si Vice Ganda yung pinaka-highest paying. Pero si Ann Curtis din po ay na-recognize siya ng Bureau of Internal Revenue. Mm-mm. Ayan, plaque of appreciation kay Miss Ann Curtis. Teka lang. Ang labo ng picture ni Bakla. Sana yung mas malinaw. Charot. Hindi ko Malabo mabasa talaga. yung pinaka-award. Pero it has something to do with her paying taxes on time and Mm-mm. correctly. Mm-mm. So, ayan, nagpahayag po siya ng kanyang statement at sinasabi nga niya na finally received this award since I wasn't able to attend the ceremony earlier this year due to my crazy schedule. Thank you po for recognizing my sincere effort to make sure I pay my taxes correctly and on time. Bilang mga taxpayers, it allows us to ask an important question. Saan ba talaga napupunta yung taxes nating lahat? We all work hard. Some spend late nights away from their families, endure long commutes, and sadly, many still suffer the consequences of flooding and other hardships. I do believe in paying taxes when they're used for growth for our nation, the betterment of our communities, and most importantly, in support of our fellow Filipinos who needs the extra hand, especially for the youth and children who don't have access to proper nutrition and education. It's time we use our voices to end corruption in our country para sa mga anak natin at para sa mga future generation of Filipinos. Ayan, pupunta rin daw siya kasi sabi niya see you Mm. tomorrow. This was posted Saturday. So, yan, pupunta rin po si Ann para sa iyo, mahal namin Pilipinas. Ayan. Also, Sarah G also spoke up on this. Parang finally, kasi for the longest time, hindi naman nakikialam si Sarah sa mga ganyang issues eh. Oo. So, So, she was there at the opening of the UAAP and kasi ang host school this year is UST and I think high school sa UST siya nag-high school. So, tumasyan siya talaga. So, kumanta siya ng ikot-ikot. tumasyan pala si Momshi. Okay, go. Yes. Kumanta siya ng ikot-ikot and then mid-performance, parang it was like a dramatic pause in the song. Tapos parang sinabi niya doon na parang pagpapaikot sa atin ng gobyerno, tama na. Parang gano'n. Tapos tinuloy niya Oo. yung kanta na Oo. tumatakbo. Sising, charing. Taas. Ayan. So, ito, ang pinakasinabi niya po ay parang panloloko sa bansa natin. Pinapaikot-ikot lang tayo, tama na. Hmm. And then one day, kayo ang magbabago ng bulok na sistema ng bansang ito. Yun. Mm. She's addressing that to the kabataan. Yes, kasi nga puro um, Tomasians na and hindi, UAAP schools, lahat ng UAAP schools was there to attend the opening. So, yun. So, ayan, no, marami na ng mga nagsasalita ng mga celebs about dito. Kasi nga, totoo naman din na sila yung mataas na binabayad talaga na, parang, True, di ba? Parang oo. lokohan lang. Si Ding Mm-mm. Dong Dantes, nakita ko nag-post din siya sa X. Parang nagpapasalamat nga daw siya kay Vico kasi dahil doon parang mas kumbaga nahalungkat to yung mga issues na to ng dahil sa kanya. So, yun, nagpapasalamat siya. And then, syempre, he is in support of ending this shutang ina corruption kasi nga Mm-mm. ang lala talaga, Day, 'di ba? Makikita Malaking taxpayer kaya, din yan sila ni Marian. oo, totoo, totoo. Makikita kaya natin sa rally si Miss Hart? Saring. Ayoko na lang mag-talk. Charis, tahimik din siya kasi nga pag nag-end yung corruption, paano yung niya, apartment sa Paris? Charet! Ems lang, Miss Heart, hindi ko alam. Ayan, ano Hindi kayang man niya ito talak ni... mapapanood, Day. Ano kayang talak nila Julia Barreto at Gerald about corruption pero hindi natin malalaman. Hindi wala muna sigurong sagot diyan dahil sila ay may pinagdaraanan, no. Dahil nga
kinonfirma na ng Star Magic at ng Viva. I think Viva si Julia no na hiwalay na nga ang hindi na sila magjowa pala. Si Julia Barreto at si Gerald Anderson na kung matatandaan nyo ay very controversial ang kanilang simula ng relasyon dahil with the Bea thingy, no? So, ayan. And may mga issue dito na kinakabit. May interview si Claudine Barreto kay Mama Ogs na parang sinasabi niya na dati fan siya ng volleyball pero she stopped watching because there's a certain player na ayaw niyang makita na kinoconnect kay Gerald, which is ito ay si player ng Signal, also from Ateneo na si Vanny Gandler, no? Pero Vanny naman is like very vocal about denying na hindi niya kilala si Gerald or hindi sila magkakilala. Ganon. So, let's see kung baka in the following days biglang may picture at sila together. We don't know. Mm-mm. Pero wag ka, meron ding na-involve ngayon kay Julia Barreto, back-to-back sila, di ba? May na-involve din ngayon kay Julia Barreto, yung isang mayayamanin. Nakalimutan ko na yung pangalan, sinan ko sa iyo yung article. So, I'm back reading. Basta meron siyang nasa Dynasty to. Kung maalala nyo, mayaman po ang napangasawa ni Maha Salvador. So, yung kapatid po nung asawa ni Maha Salvador, ayan po ang bagong katsukara ni Julia Barreto. Yan. Laban na laban lang. Ayan, si Lucas. Si Lucas po ang pangalan, no? At yung kapatid din po ni Julia, yung bagong kinasal, si Claudia, ang napangasawa din, so magkakapatid na Makiyawan. Magkakapatid po, no? So si Erich, yung napangasawa si Mateo. So ata yung panganay. Sumunod din ang pangasawa ni Claudia na kapatid ni Julia, si Basti. Ngayon naman si Lucas ang na-target, di ba? Ito po ay ito po ang Lorenzo siblings, no? Na nakadangwit, charet, ng mga Merly, charet, sa showbiz. Ayan. Si Claudia na showbiz ata to, pero ang ganda niya, di ba? Pak. So, ayan po ang bali-balita, pero wala pa rin naman pong confirmation kung totoo nga ito. Pero kung true nga, Julia, go for it. Maharlika naman si Kuya Lavan. Ayan. So, abangan na lang natin kung anong mga developments about dyan. Kaya na nila yan. Ito, another issue, si Ate Gay po ay may cancer daw. Pero hindi sinabi kung anong cancer, no? Pero meron siyang malaking mass sa kanyang dito. Parang sabi niya nag-start lang siya as a beke. Tapos yun na, parang sinabi na yun na nga, cancerous na daw. And ang sabi is wala daw lunas. So yun. And nung 2021 actually, di ba muntik na din siyang dahil pneumonia naman. Siguro COVID-related din yun, no? So, gumaling naman siya from that and then ngayon meron na naman siyang karamdaman. So let's pray for her na gumaling siya, ganyan. So yun. Correct. Ang latest advice ng kanyang doctor is hindi na daw siya abot ng 2026. So I hope, kasi nga stage 4 cancer na po ito mga Bex. Kaya po nawala siya kahit sa mga teleserye na nandoon siya at kung saan mang racket. Kasi nga ngayon ay nagkikimo siya, nagpapagaling. He's trying his best. Pero yun nga, hindi na daw abot ng 2026. So let's hope for the best. Ate Gay, laban lang tayo. Pero meron pa siyang statement doon na actually medyo funny. Comedian naman siya, no? So parang sinabi niya doon, kasi di ba she's a Nora Honor impersonator, na parang sabi niya doon na kahit araw-araw niyang binabanggit yung walang himala, naniniwala naman daw siya. And she's praying na magkaroon ng miracle and gumaling pa siya. So, laban lang madam. Kaya natin yan. Correct. And syempre, sunod naman po na balita, ang Bini po at Cat's Eye ay nasa Coachella. This is gonna happen next year ba ito? Next year no summer. April 2026 or May. Ganyan. And so they will be the very first group, Bini, first Filipino group to perform in Coachella. And Cat's Eye, syempre may Pinay tayo dyan, no? Si Sofia. So Lavarn, that this is big for them. Sold out na ang weekend 1 and pa-sold out na din ang weekend kasi 2 weekends yung Coachella. So and in the past few years matagal lang hindi nakaka-sold out
ang Coachella. So, parang they are crediting this to the lineup this year. Ang headliners si Oo, tsaka kasi, Sabrina yan. Isa pa Carpenter, yan. Justin Bieber, kalimutan ko isa. Sino yung isa? Carol G. Carol G. Carol G. Ayan. Carol Banawa. Ayan, so Charet. talaga masosold out. Iingatan ka Kasi, sa Coachella. correct. So, talagang talagang masosold out. Kasi Sabrina yan, malakas din ang hatak talaga ni Sabrina. Dahil siya ngayon, medyo nagli-lead ngayon siya sa pop. Sa Mhm. pop industry globally. Actually, So, laban girl. sinasabi din na dahil din kay Justin Bieber, although may mga nabasa ako or may mga panood akong videos na sabi lang, rumors lang na meron daw silang backup plan with regards to Justin Bieber dahil nga medyo hindi sila 100% sure. So ang sabi, if hindi matuloy si Justin Bieber, it's gonna be SZA who's gonna replace him with dun sa headline spot. So abangan na lang. Nakaka-visit lang din with this news, no? Ang daming pa ring bashers ng Bini na nagbayad daw ang ABS to get there and so naniniwala kayo na nagpapabayad ng Coachella. And bilyon-bilyon pa po ang utang ng ABS para i-prioritize nila ang isang music festival. Be for real, guys. No, although siya ang alam ko kasi Coachella pays the artists, pero yung artist sila yung gagastos nung mga iba nila expenses like yung stay nila and stuff like that. Hindi yun covered ng Coachella. So yun yung pinakagastos niya, no. Pero to say na nagbabayad ang isang it's very, very far-fetched. Aminin nyo na lang na hindi nakuha ang group nyo, no? So, yun lang, period. And speaking of, Cat's Eye then will be performing there, no? And speaking of Gabriela, kinonek. Ang Gabriela po, representative ni si Sara Ilago ay officially proclaimed na dahil nga naligwak yung Duterte Youth Party list. So, sila yung next in line. So, Gabriela, pasok na kayo sa Congress. Ganyan. So, Ayan. congrats. Deserve. And syempre, laban Gabriela. Papunta naman tayo sa USA ulit. So kung kilala niyo po si Jimmy Kimmel, meron siya mga late night show, right? So si Jimmy Kimmel po ay nasuspend. So as per BBC.com, ito po I'm saying this based on the article. ABC suspends talk show host Jimmy Kimmel indefinitely over remarks about right-wing influencer Charlie Kirk's killing. So Kimmel said, ito yung sinabi ni Kimmel the MAGA gang aim to score political points from the shooting. I agree. And then some prominent Hollywood figures condemned the move as censorship and threat to free speech, which is true then. Tapos ayan, Donald Trump welcomes indefinite suspension as great news for America. And then I saw an interview from Trump saying na deserve daw yun ni Jimmy Kimmel kasi hindi naman daw siya talented. What about you? And also he said na he's also gonna start banning TV networks who are against the administration. So parang censorship na nga talaga siya, no? Ang lala lang Martial law. Totoo. Diba? And also meron din akong napanood on TikTok na parang somehow parang silver lining siguro nung pagka-suspend kay Jimmy Kimmel na finally nagkaroon ng ingay yung mga tao when it comes to censorship. Kasi if a black person or a minority person, a gay person is being canceled on TV, parang wala masyadong look yung mga tao. Pero when a white guy experiences it, parang suddenly ang daming clamor around it. So parang it's also an eye-opener din na yung parang na-experience nyo yung na-experience ng minority finally. No? Parang ganun yung sinasabi nila. And I also believe on that. Two truths can happen at the same time. And yeah, pero ang lala lang talaga ng mga MAGA supporters, sobrang lala nila. Yes. And marami pa tayong pagchichikahan mga Bex, no? Sa pagbabalik ng Dear Bex.
Ano na dyan mga Bex? Betty May ba ang episode na ito? At dahil dyan, please mag-subscribe ka na sa aming channel. And of course, huwag mong kalimutan i-comment or i-hanash ang iyong chika para sa episode na ito para pag-usapan natin. Carry pa ba, Bex? Bet mo pa ba ng more na Bexers na ganap? Follow mo na kami sa aming Facebook, TikTok at Instagram at Bexters Podcast. That's BEKXTERZ Podcast para naman updated ka sa mga kabexlaan at kung ano-ano pang paandar tulad nito. Gora mo na agad yan, push. And we're Bex, mga Bex. Diba? Back to Bex. Ayan, bago ang Ayan. lahat, Syem- no? Shout out muna natin si Paul for the t-shirt. Thank you so. Nakaabot na siya after ng mga ilang lalabog sessions. Napagod ako, Daya. Kakasikaso nung Friday. Laban. Thank you, Paul, for this fab t-shirt. At sa mga gusto pong bumili, ilaban nyo na po. I-message nyo lang po kami for orders. We are collecting. Saan yung ano? Ayan. Ito, meron kaming version ng black and white t-shirt. And then, of course, the tote bag. Ayan. Maganda Ako po naman ang ang quality. Ako naman ang seller this week. Ayan, maganda po ang quality, mga Mars. Check nyo po pati yung likod. Ganyan. Pwede nyo pong panggamit pamalengke, pang shopping, pang lalagyan ng baon sa office, ilaban nyo na yan. Ito yung Pang, white. diba? Ito po yung white version ng aming t-shirt. Yan. Na-wash out ako. Oo. Ikot po yung model. Ikot po yung charang. Pinaikot. Yung t-shirt lang yung umikot. Ayan. So, sa mga interested, sa mga interested po, no, i-message nyo lang po kami para, maipush at mabigyan kayo ng, Baxter's t-shirt na nagkakahalagang 142,000. Sorry. Ayan. Ang presyo ng utang. Para dyan po kami kumita, charet. Ang original price po ay 1,000. We are selling it for 5K. Charet. Very corruption na din. Totoo. Ayan. Gawin nyo kaming Nepo baby. Kayo ang mga Nepo parents namin. Chares. Oo, paaralin nyo kami with your tax. Ems. Ayan. So, nandito na tayo ulit no mga Bex. Ito na ang Dear Bex, natin, featured story for the day. Ito po ay, ito po ang news na nabalita kung makakaalala nyo po si Direk Wendy Ramas, no? Ang director Yes. po ng movie na Tanging Ina, di ba? Mm-mm. And other movies na Petro ng comedy Kabayo at saka mga ni serya. Meme. Ayan, Pet. Tsaka Private Benjamin, I think. Yun. Hindi ko lang sure alin yung last niya with Meme. I think Girl Boy Bakla Tomboy ata yung last niya with Meme Vice. Bago siya na text, no? So, ayan. So, meron pong labanan ngayon sa mga ari-arian ni Derek Wen, no? Ikaw na ba magbabasa? Pwede naman Bex itong first kinemper. Charek. So, kung matatandaan niyo po, pumanaw siya long time, no? Matagal na pumanaw si Derek Wen, no? At, Mga at 2018, 2017, mga ganun. Very, very young pa siya. Hindi naman siya sobrang honest, pero let me fact check. It's a sudden death, no, for Derek Wen. Kasi wala namang nakakaalam kung may sakit siya or what, but namatay na lang siya. Ayan, so 2016. nakita po natin ang post, ayan. So nakita po natin ang post ni Miss Claudine Barreto addressing the issue of Derek Wen kasi nga meron siyang mga inampon na junakis and nagkaroon po ng problema, no, sa mga pamana, yung properties. So ito po ang chika ni Ma'am si Claudine. Ayan, sabi niya, sa mga inaanak ko, Gabi and Rafi de Ramas, ang lahat ng pagod at pinaghirapan ng Tatay Wenyo ay para sa inyo at sa inyo lamang at para sa future nyo yan. Walang pwedeng kumuha kung di kayo lang. Hindi kailangan ang DNA test. Pinili kayo ni Derek Wen. Marami kaming hindi papayag na mawala ang para sa inyo na pinaghirapan, literal, blood, sweat, and tears, ang pinagtrabahuhan ng daddy nyo para sa future nyo. Mahal ko kayo, nandito lang ako, I love you, Gabi.
and Rafi. Yes. So kung tinatanong niyo po anong connection ni Claudine Barreto kay Derek Wen, si Derek Wen po ang director ng Mula sa Puso, which is isa sa mga hit na naging projects ni Claudine Barreto noong early 2000s. 90s to early 2000s, ganyan. So, ang pinag-ugatan po nito ay yung kapatid, yung sister ni Derek Wen at yung mga anak nun, so bali pamangkin ni Derek Wen, parang nilalaban nila na dapat sa kanila yung sa kanila yung mga mana, parang kumbaga yung mga ari-arian sa kanila mapunta dahil sila yung kadugo. And they requested for a DNA test, no? Kasi nga, pero kasi, paano, hindi ko gets yung logic nila to do a DNA test wherein it's a known fact naman na ampun ni Derek Quinn yung dalawa niyang anak, no? Nilalaban din nila na hindi legally adopted yung dalawang bata and hindi naman kasi forget legally adopt magiging kadugo mo yun sa DNA test. Alam mo yun, parang Ayan, that doesn't sige. prove anything. Let's go to legalities, no? Yes, hindi nga siya legally adopted. Walang kahit anong proof na ganon. But, si Wen po ang nakalagay sa birth certificate ng mga bata, which implies na siya ang tumatayong magulang. Sila nung kaibigan niya. Meron po kasing kaibigan to si Derek Wen, si Aryan Manalo. Pero magkaibigan lang sila. They're not they don't have any sexual relationship of some sort. They're not romantically involved, but they are friends who adopted these children. So sila po ang nakalagay ng magulang sa birth certificate. Kaya po nai-push at nabaliwala ang tawag nito, ang sinasampa or yung pag-file ng hindi ko alam ang tamang term, nawawala na ako ng term. Relative, na kasi sister. mga Bex. Hindi. Basta, hindi po sumang-ayon. Hindi po sumang-ayon sa mga kamag-anakan ni Derek Wen. Ang Court of Appeals. Na makuha nila, na makuha nila ang property na ipinapamana dun nga sa mga adopted children. Yun po ang punto. Dahil dun sa birth certificate na yun. Yun kasi yung nag-imply na magulang talaga sila. At sila ang guardian ng mga bagets na to. So kahit hindi po yan kadugo, dahil nga po na sa birth certificate, pasok sa banga. Kung legalities ang pag-uusapan na. Also kasi nandun din, parang isa din sa mga inano nung sister nga nung mga pamangkin ni Derek Wen ay parang kine-question nila yung sexual orientation ni Derek Wen at saka nung mother, no? Pero hindi nga nag-agree din dun yung Court of Appeals, hindi din sila, parang deadma lang din sila dun sa fact na yun kasi for them, enough na yung birth certificate nung dalawang bagets para i-dismiss yung gustong mangyari nung mga relatives, no? So, yun yung reason bakit namin siya dinner Bex. No? Alam nyo naman, we are Baxters. So, we champion here LGBTQ issues and yun, kasi nabanggit dito nga question yung sexual orientation, yung mga ganun. And Derek Wen is a very well-known queer icon here in the Philippines, no? So, it's just, I think this is another issue na maiiwasan with Soji. Kasi, ano mo yun, mas mabibigyan ng kung baga bigat yung words because alam mo basta may ganong ano siya. May ganong angle siya yung parang laban. Guys, pasensya na kayo guys, madaling araw na kasi. Oo, totoo. 1:43 na kaya yung vocabulary namin. Ubus na mga Bex. Di na kaya. Basta maiiwasan to sana kung may Soji. Kasi kung baga hindi nako-questionin pa yung mga desisyon ng tao. Kasi protected kami ng batas. Alam mo yung ganun. Ngayon kasi parang ang daling laruin yung mga, lalo na for someone who passed away, no? Ang daling i-twist ng words. Kasi nothing is protecting us, no? From these kinds of things, no? And mapapagtibay sana siya kung meron tayong Soji.
Ayan, so yun. Kailangan natin ng Soji ngayon. And isa yun sa mga, kasi nung the day before i-proclaim si Sara Ilago of Gabriela, nag-post na siya ng mga, actually hindi siya yung nag-post, a friend of her ba or someone from her office, ng mga brown envelopes na ng mga issues na gusto niyang itakil pag nakaupo na siya sa Congress. No? And isa doon yung Soji. So sana for a women's group to champion also Soji, sobrang well appreciated yan. Kasi again, also reminder, Soji is not only for the gays, it's for everyone. No? So lahat tayo mapoprotektahan nito, which I don't get bakit ayaw ipasa sa Kongreso at sa Senado, no? Kasi lahat naman magbe-benefit di ba? So, yun. Lavarn. Mm-mm. Mm-mm. They don't think na magbe-benefit sila kasi they're straight. Chareng. They're children of the church. Chareng. Yan yung mga nila panlaban At saka dyan. kasi, Oh. giving rights to certain people doesn't take away your rights. Alam mo yun? Kumbaga added rights lang siya to other people. Parang gusto nyo ba kayo lang? Ganun kasing lumalabas eh. Oo, Day. Kasi ang gusto nila kasi sila lang ang entitled. Charot. Mm-mm. Anyway, mga Bex, ang point lang naman kung bakit natin to pinag-uusapan, maliban sa Soji Bill is, gusto ko rin sanang i-highlight na ang pagiging magulang ang hindi kinakailangan na pinanganak mo mismo. Hindi siya galing kailangan sa matres mo. Meron pong mga celebrity, like for example, number 1 na dyan, si Angelina Jolie, marami siyang inampon. Pero siya na tumayong magulang nun kasi gusto niya mag-alaga ng mga bata. Gusto niya maging magulang. And she can provide. Nandiyan na rin po si Judy Ann Santos, nag-ampon siya. Claudine Barreto, nag-ampon din siya. Kasi they can provide. So, ang pagiging magulang po ay hindi lamang sa pagluluwal ng bata. At pagmi-mix ng eggs. Charat! 'Di ba? Ng mga eggs ng mga magulang, hindi po ganoon 'yon. Yan sige scientifically okay, biologically kayo magulang. Pero nagiging magulang ba talaga kayo? Merong iba diyan na biological parents pero hindi naman nagagampanan ng tama yung pagiging magulang. Meron akong mga kakilala na hindi nila pinapaaral yung mga anak nila, na kailangan yung anak pa nila yung mag-strive hard para mag-aral. So, kasi parang ang dating sa akin ng mga kamag-anak ni Direk Wen, they're just defining the parents kung biological. Pero hindi po kasi ganun yun eh. Ang pagiging magulang ay choice din. Kasi ang pagiging magulang, marami siyang kaakibat na responsibilidad. Like yun nga, pagiging good provider, pagiging guide ng anak habang lumalaki para magkaroon siya ng tamang values at morals. Ayun, yun. Tsaka yung supportahan ko ano yung dreams nila. Kasi nga, pag meron kang anak, ano namang alam niya sa mundo, kaya ka nga nandyan na sa magulang para i-guide sila eh. To have them a better future at para makatayo sila sa sarili nilang paa. Yun ang purpose ng magulang. 'Di ba? Also for me, it's giving gold digging. Alam mo yun, parang, patingin nyo ba kung buhay si Direk Wen, matutuwa siya na kine-question nyo yung sexuality niya, na you are taking away from the kids that he chose himself. Alam mo yun, parang it doesn't paint a good picture for the relatives also. Parang it's just sobrang wrong and all the ano or all in the wrong spots. Basta so this is like dapat hinayaan na lang nila kung dapat sinunod na lang nila kung ano yung mga desires nung tao no. Hindi na yung kung ano-ano pang kine-question nyo. Hindi kayo magsikap para meron kayong mga sariling ari-arian. Habulin Correct. nyo pa And talaga wala yung sa naman tegi pong na. correct. Wala naman pong madali, no? Lahat ng bagay pinaghihirapan. Yes. Lalo na ngayon na matindi yung korupsyon, bilyon-bilyon po yung nawawala sa atin. Kanina lang nanonood na naman ako ng hearing. Meron na namang 457 million na hinatid nung March lang para ipamigay sa mga contractors. Parang ako, girl, tapos yun, hindi siya via bank transfer or wire ha, cash. Cash. Kasi pag dinaan mo sa bangko, question yan for anti-money laundering hindi naman sila papayagan. Yeah. So, alam niyo yung mga Beck, sobrang hirap na ng Pilipinas, huwag na nating dagdagan pa. Lahat ng tawag nito, lahat ng bagay ngayon pinaghihirapan, kahit yung pagkain pinaghihirapan. Na dapat hindi, na dapat madali lang, pero ang hirap-hirap na kahit pagkain, Diyos ko.
So, ayun. Yun lamang para ngayon sa sa Dear Bex. Kayo ba mga Bex, ano masasabi niyo sa issue na to? Kung meron kayong hanashi, comment niyo na dyan sa baba. True. And of course, huwag niyo kalimutan na mag-subscribe sa channel kasi nood lang kayo ng nood, di kayo nag-subscribe, naluloko ako sa inyo. And then, i-like niyo na din ito, i-share, ikalat niyo na, okay? Go push. Okay, so yan, move on na tayo sa ating next part, no? Kung saan nire-recap natin na nire-review ng Very Light ang Drag Race Philippines Station Royale, no? So episode, ano na ba tayo? Episode 6. Ayan, okay. So meron akong 1 minute to do so. Ayan, hinga lang ako. So, this is Rommel's Royal Recap Review Reaction in 1 minute of Drag Race Philippines Station Royale Episode 6. Timer starts now. So, ang mini challenge nila ay Rate a Queen wherein they rated each other from rank 1 to 7 and ang nanalo doon ay si Vinya. So, everyone sees her as like the main competition of the season. Ayan. So, then ang main challenge nila ay Snatch Elections which is an iteration of Snatch Game. Feeling ko hindi nila nagawa yung usual Snatch Game because they worried with the language barrier. I don't know. Pero yun. So, they had to do a campaign while embodying a persona and Arizona was Lynn from Las Vegas, Siam as Lisa from Blackpink, Brigading as Maria Reza, Suki Doll as Lin May, Kiana as Tony Fowler, Yua as Anna Delvey, and Venus as Inday Sara. For me, ang best was si Venus as Inday Sara and si Arizona as Lynn from Las Vegas. Ayan. And then yung runway nila, Asian Mythical Creatures, Venus had the best look, Suki had the most couture look. Top 3 ay si Venus, Brigading, and Yua. And ang lip sync nila Out of My Head by Beanie and ang bottom 2 ay si Siam and si Kiana and natanggal si Yua and Time's Up. My gosh. Mali yata ako. Si Siam yung natanggal. Tama ba sinabi ko? Girl, kaya pa ba? Ayan, ang hirap ng 1 minute True. Pero wag ka, madaming nanonood. Aminin mo Oo. yan, yung views mo dyan. Ayan. Okay, so dito naman po tayo mga Bex, no, sa part sa kung saan i-share namin ang aming mga meltdown at mga kinababother sa life. So unahin na natin ikaw, Mel, meron ka bang meltdown for the week? Yung mga haters for no reason. Like, ang lala this week. Nung pagka-announce ng Coachella, may mga pa-essay, may mga pa-thesis, may mga, Diyos ko dahil, tanggapin nyo na lang. Na kahit, nag-post nga ako sa threads about it, sabi ko, Analysis, charis. kahit gaano pa kahaba ang mga essay nyo, pagpatak ng Coachella 2026, Beanie will be there. No? So, nakakabali na kasi lumalabas yung pagkautak talangka ng mga Pilipino. Very, the crab mentality is real. Akala ko, it's a thing of the past. Pero, kasi diba recently, very Pinoy Pride tayo. Pero, ayan, may mga ganyan pa rin, klase ng tao. It's giving very mob mentality and crab mentality as well. So, yun. Nakakainit ng ulo. Pero, mas mainit yung ulo nyo. Hindi na-get nung mga, tsareng. Ayan. Go. Ikaw, ano ang kinababother mo? Jonas Brothers. Go. My God! So sa mga nag-aabang ng kinakabother ko, no, dahil sa pagtatala ko lagi dito. Tara. Ito ang ating kinababother for the week. Nakakabother ang mga credit grabber. Okay? Isa to sa mga nakaka-bother talaga dai. Na alam mo 'yon, ang tindi na nga ng corruption sa Pilipinas, dadagdag ka pa, 'di ba? Sa workplace. Parang girl, medyo makapal ang mukha natin. Parang corruption din talaga dai. Kasi mas mataas ang sweldo nun sa akin eh. Tapos ang eksena kasi to give you the idea, no. So parang chinika ko si ganito, yung Merly A na mataas ang katungkulan, no, na eme-eme etis yung yung project kinemper. Tapos may kachika siyang iba na parang ka-same level niya. Ganun ba? I-push niya yan para sa awards kinemper. Ganon. So parang parang ako na shook kasi idea ko yun, chi. Tapos sila yung magpo-push. Parang, girl, parang I can't. Oo.
Parang makapalang mukha, ganon. Totoo. Pakakapal, ganyan. Parang sis. Mas, ako kasi ang priority ko kung bakit ako may mga projects personally because that would help us to be more efficient and to work better. Pero kasi ang goal kasi nung ibang tao is to have awards, no? Kaya okay, wala namang kaso sa ganon, pero dapat ikaw yung initiate. 'Di ba? Dapat ikaw ang gumawa, hindi ako. Yeah. Tsarek. So, yung mga ganon. So, wag makapalang mukha, parang, Diyos ko, makontento na tayo sa problema ng Pilipinas, huwag ka nang dadagdag pa. Yeah. Tama. Ayan. So, may ano ka ba, learnings? Ang learnings ay related pa rin doon. Ang learnings ay nakakalungkot kasi ngayon lang ngayon lang natin na i-push or nadiin ang korupsyon. Na dati at noon-noon pa sa mga ninuninunuan pa natin nangyayari ito, paulit-ulit, it's a cycle. Kaya sana magkaroon na ng katapusan, no? Yung storya ng corruption dito. Kasi yan ang magiging gateway natin para umunlad. Kasi dahil sa corruption na yan, tignan mo, kahit saan ka pumunta, sa opisina or sa labas man ng opisina, kahit mismo sa grocery lang may corruption na nangyayari. No? Yeah. Kasi parang, tapos yung mga tao na biktima, tahimik na lang kasi, normal na kasi sa kanila yan ano ko na para daw ako ma-stress. Walang gustong magsalita. Nakakaloka kayo. Mga silent. Kasi nga, ayaw na nilang magkaroon ng problema, ayaw nilang ma-stress. Pero that doesn't help. Kasi hindi siya titigil hanggat walang nagsasalita. Yun lang yun. Gigigil ako. Tama. So, thank you, Vico, for standing up for us. Kasi kung di talaga dahil sa kanya, hindi naman to mauungkat eh. Kaya wag niyo pong sasabihin na galing to kay Julius Babaw or kay Corina. Matagal na to. Ngayon lang na-highlight. Kasi nagbigay siya ng facts. Naging reference niya lang yun. Nakakaloka kayo. Hindi ko alam kung bakit napakakitid ng mga pag-iisip. No? Hindi hindi nagbabasa. Educate yourself, okay? Yeah, the thing with that kasi people, they side with the personalities, they don't side with the country. Alam mo yun? So crazy. Ayan, ako naman ang learning ko from Bini Joanna. Kailangan pag nag-manifest ka, it has to be specific. Hindi pwedeng, sinabi niya yun sa isang live nila na, instead of saying, gusto kong mag-perform sa harap ng maraming tao, sabihin mo na you are manifesting for a Coachella performance. And yun yan, nangyari sa kanila. Very vocal naman sila about yung yung their desire for Coachella. So, yun, minanifest nila ng manifest. And ngayon is a reality na, no? So, kailangan daw specific tayo mag-manifest, no? So, minamanifest ko na matupad yung wish ni Cara David nung birthday niya na mategi na yung mga kurakot. Yan. Ano tayo dyan? Support tayo kay Ma'am Cara with that. As a Virgo to Virgo, Charen, may co-Virgo, go, push natin yan, ma'am. Kasi dahil, pag nategi, mas okay na lang, no? Well, gusto ko sila mag-suffer sa kulungan, pero kung mategs, better, di ba? Para talagang mawala na. Isa-isa silang mategs. Nakakaloka. Di ba parang yan din ang wish ko for the earth, for the Philippines. Nakakaloka. Laban. Unahin nyo na po yung kay Ma'am Cara. Kaya nga. Ayan, so that's it for our episode today. Ayan, if you want to submit your letters or anything to us, you can email us via email. Nasabi ko naman kanina, BextersPodcast@gmail.com, or you can send it via our social media, yan, Bexters Podcast on TikTok, Instagram, and Facebook. Join na rin kayo sa Bexters and Lashers. Ganyan. And follow nyo rin ang aming socials. Ayan yun sa taas. Bexters Podcast, BKXCRZ Podcast, John with 4 is 60 between jobs _ Yan. Go Bex.
Yes, at syempre wag po nating kalimutan mag-subscribe, i-share Yes. ito, mag-comment, i-like, lahat na. At huwag kakalimutan ng aming schedule. Every Wednesday, nasa YouTube kami. Pagdating ng Saturday, ma-upload naman ito sa Spotify. Pero kung gusto mo maging updated, abang ka lang sa YouTube palagi. Correct. Ayan. Support nyo na din yung mga short form videos na pinopost namin. Like nyo lang yan. I-like at i-share nyo na din. Yan. Turn on notification bell also sa on YouTube para updated ka every time we post. Although very consistent naman kami with our schedule here. Wednesday 12 midnight, Saturday 12 midnight. Ayan. Yes, ayan. Also, ayan, i-click nyo na rin ng notification Keneso sa Spotify para updated kayo. So, mamili lang kayo, YouTube or Spotify, ganon. Pero kung gusto nyo mauna, sa YouTube yan. Ayan. Alright. Ayan. Ayan. Alright. Shota. Totoo Ayan, yung again, sakit na thank yan, you no? po, no? Correct. Ay, thank you po, mga Bex, sa inyong patuloy na pagtutok, pakikisama sa amin, naabangan namin ng inyong mga hanashi dito sa comments, at syempre, pwede nyo kaming i-message, pwede nyo kaming i-email, or anything. At syempre, hindi nyo na rin kinuha yung yung papremyo ng voucher. Kasi nga, ayaw nyo, Oo nga. mayayaman kayo. Meron pa pala, no? Push nyo Oo yan, nga. ah. Yeah. Push Send lang nyo kayo ng yan. letters. Meron kaming meron pa rin kaming pa-voucher for the salon ganap. Ayan. Love Kung hindi ako hearts. gagamit. Why not? Oo. Laban mga Bex, maraming salamat. Always be kind. Bye. Maaga-aga You've yung alas been listening dos, to Baxter's, the Mel and Josh. Follow Baxter's on Live Spotify pala. and subscribe on YouTube. Live na. You Totoo. can also find us. That's VXTRZ Podcast. If you like this Again, video, that's charing. You've been listening to Baxter's The Mel and Jonah Show. Follow Baxter's on Spotify and subscribe on YouTube. You can also find us on Google Podcast, Apple Podcast, Facebook, TikTok, and Instagram. At Baxter's Podcast. That's BEKXTERZ Podcast. If you like this episode, rate and review our show on your podcast app 5 stars. Daming sinasabi. kaya nga. Ay, alam mo, hindi pa din natin na-announce to ever. May nakikinig kaya nitong Yung part takbet? na to? Hindi. Itong part na to sa Ito? dulo. Ah. Ewan ko kung may umaabot. Baka si Aubrey. Si Audrey ba Kaya or si Aubrey? Baka umaabot siya. O di kaya si Joyce. Si Joyce. Yan ang natin, super fanatics yung Ayan. dalawa. Kung umabot ka dito sa part na to, sige nga, comment ka dyan below. Sabihin mo Pa-t-shirt naman kayo, ganon. Sorry. Mm-mm. Pag umabot ka, ang shipping next year. Charing. I-ship namin Corruption pag may din eh. Oo. I-ship namin pag may nakulong na. Charing, yung mga condition. Nakasalalay sa hearing.